'Pag po kasi ang pinag-uusapan ay mga drug lords, natural lamang na ang iisipin ng mga matitino nating kababayan ay Davao, na andiyan lahat ng drug lords, eh. At sino ba ang pinakamalaking drug lord? Alam na natin kung sino. At etong mga ito, sila ngayon yung nagmamalinis. Sila ngayon yung naghahamon ng drug test, ng hair follicle test sa mga kawani ng gobyerno, sa mga government officials natin, lalong-lalo na po nung nasa Malacanang. Hinahamon nila yan eh. Ang ibig sabihin, wala kasi silang pwedeng ibato. Wala silang maisip. Kaya yung mga old issues about drugs or pagiging bangag kuno ng nasa Malacanang, ang kanilang binabalik-balikan. Pero ang totoo niyan, lahat ng malalaking drug lords ay bakit nasa Davao? Oh, ayan. Dapat daw sampulan itong mga drug lords na ito. At siguro darating talaga sa puntong masasampulan itong mga ito. Ito yon. May hamon si Senator De Lima kay PBBM na dapat daw ay sampulan itong mga malalaking drug lord. Dahil siguro naman ay hindi lingid sa kaalaman ng marami sa atin kuno yung paglaban ni Digong sa mga drug lords or sa yung war on drugs niya ng kanyang administrasyon. Pero ang katanungan kasi, sino yung mga nasampulan ng panahong yun? Wala. Maraming naging biktima, totoo, karamihan ay inosente, karamihan ay napagkamalan, 'di ba? Kaya walang nasampulan. Show us the big fish. Yan ang hamon ngayon ni Senator De Lima kay PBBM. Hindi lang yung mga taong wala nang ipinaglaban, wala nang ipang laban. The last administration hunted the poor. This administration says it's hunting the real players, yung mga big players, yung mga main players, yung mga producers ng drugs. Yung malalaking drug lords ang dapat punteryahin. Abay, wala namang nakulong eh sa panahon ni Digong na malalaking drug lords. Dahil kung merong dapat makulong noon, anyway, nakakulong na ngayon, siya mismo kasi. Then make it count. Sampulan etong mga malalaking drug lord na ito na uulit-ulitin ko, karamihan dyan or halos lahat dyan ay nasa Davao.